Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Sa sumunod na mga araw ay mas lalo pa akong na-pressure na maghanap ng trabaho. Tumawag kasi si Jenny sa akin at sabi niya, kailan ba ako babalik dahil hinahanap na ako ni Sir. Hindi ko naman siya masagot-sagot dahil wala na akong tamang rason para lumiban. Mami, dito na lang po ako. Sambit agad ni Elizabeth nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya. Maglalaro na lang po ako ng toys. Okay lang ba anak? Babalik naman agad ako. Yes po, Mami. Siguro ay gagawa na lang ako ng resignation letter kapag may bago na akong trabaho. Sa ngayon ay kailangan ko muna maghanap para man may pundar pa ako na pera at siguro ay hindi na kami lalabas ni Elizabeth. Natatakot ako sa maaring mangyari sa amin kapag nahanap kami ni Mom and Dad. Hindi naman iyon mahirap sa kanila dahil marami silang mga alipores. Waitress? Tumango ako. Opo, may hiring po. Tanong ko sa kanya. Tumango ang babae. Oo, meron. Kaso, limited lang. Pinasadahan niya ako ng tingin. Sigurado ka bang waitress ang a-applyan mo? Yes po. Tumango-tango siya at akmang tatalikod na sa akin nang biglang lumapit sa kanya ang isang magandang babae. Umawang ang labi ko at nagtagal ang tingin ko sa kanya nang naalala ko kung saan ko siya nakita. Siya ang nakita ko na kasama ni Mateo. Siya yung kadate niya. Ano po ang kailangan niyo, Miss Jelay? Jelay? Ang ganda naman ng pangalan. Naibaling ni Jelay ang kanyang tingin sa akin. Ngumiti siya at ibinalik ang tingin sa babae. Mamaya na lang. I think you are busy. Hala, hindi po ma'am. Suminghap siya at naiilang na tinignan ako. Makapaghintay naman siguro si Miss. Ngumiti siya sa akin. Bigla akong nawala ng gana. Kumakain din pala dito ang babae ni Mateo at mukhang disente naman. Mas disente pa ang pamumuhay kaysa sa akin. Bakit pa kaya siya naghahabol sa akin kung may ganito kaganda na babae pala siya? Maganda, mukhang mabait at bagay na bagay sila. Hindi na sana niya ako ginugulo. Umalis na lang ako. Kahit ang sabi ng babae ay maghintay ako ay hindi na lang. Naiiyak ako at na-realize ko na sobrang nakakaawa pala ako. Hindi ko natupad ang pangarap ko at ang hirap pala talaga maghanap ng trabaho kung high school graduate ka lang. Pero kung hindi siguro ako umalis sa amin, hindi siguro magiging ganito ang buhay ko. Pero kung hindi rin siguro ako umalis, hindi rin siguro ganito kasaya ang buhay ko kasama si Elizabeth. Kaya mabuti na lang din ay umalis ako. Pero ngayon, I have to be careful with my moves. Nang papatungo ako sa ibang building, ay humina ang lakad ko nang nakita ko si Mateo. Umawang ang labi ko at akmang mag-iiba na sana ng direksyon nang tinawag niya ako sa unang pangalan. Trisha! Inis ko siyang binalingan. Sinusundan mo ba ako? Sumeryoso ang mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Hinarap ko na siya ng tuluyan. Natatakot ka ba na makita ko rito ang babae mo? Umawang ang labi niya at nagulat sa paratang ko. What are you talking about? I just saw your girl sa restaurant. Can you please leave me alone and be serious with anything? Trisha, you remind me of him. Pagputol ko at bumigay na ako. Sikip na ang dibdib ko. Nangilid na rin ang luha ko sa aking mga mata. You remind me of that guy. That guy? He chuckled. Why? Pinunasan ko ang luha sa aking mata at saka nag-iwas ng tingin sa kanya. For once please, tigilan mo na ako. Wala ka talaga makukuha sa akin. May anak na akong tao at hindi ako mayaman
And humakbang siya papalapit sa akin. Kaya napasingap ako at nagtigil sa pagsasalita. Dinalaan niya ang kanyang labi at mapupungay na mata ang kanyang ginamit upang tingnan ako. I told you, I don't care, Trisha. Umigting ang kanyang panga. I like you and that all matters. You think I like you the way too? Sumingap ako nang naramdaman ko ang paggapang ng kamay niya sa bewang ko. I think so. Bulong niya sa tenga ko. Stop crying. I won't bother you for weeks. Pupunta kasi akong abroad. What do you want? Ha? Tinulak ko siya. Umalis ka kung gusto mo. Bakit mo pa ako tinatanong kung anong gusto ko? Nanginig ang boses ko. Hindi ko namalayan na tumulon na ang mga luha ko sa aking mga mata. I won't go if you're crying. I will be with you, Trisha. Dapat lang naiiyak ka dahil hindi naman talaga kita titigilan. Ano? Akin ka na. Bulong niya at hinalikan ako sa pisngi. Sa iyo na rin ako. Ngumiti siya sa akin bago ako binitawan at iniwan na tulala. Magre-resign ka? Gulat na tanong sa akin ni Jenny nang pumasok ako kalaunan. Nakayuko lang ako habang pinagmamasdan ako ng mga katrabaho ko. Ngayon lang ulit ako pumasok at tinatanong nila ako kung ano ang problema ko. Nang nag-angat ako ng tingin sa kanila ay tanging pagunot ng noo lang ang nakuha ko sa kanila. At lahat sila ay takang-taka sa akin. Pasensya na po, pero kailangan ko na pong umalis sa trabaho. Sinagot mo na ba si sir? Kaya ka titigil? Usisa sa akin ni Jenny. Napayuko ako at saka umiling. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko sila tingnan isa-isa. Pinagtagpo ko ang kamay ko at saka bumuntong hininga. May anak na ako. Pag-amin ko at iba't ibang reaksyon ang natanggap ko. Talaga? May asawa ka na, iha? Napakurap-kurap si Jenny at hinawakan ang braso ko. Totoo ba yung sinasabi mo? Tumango ako sa kanya at pinakita ko sa kanila ang anak ko. Mangha-mangha sila at puno ng kamanghaan ang tanging naririnig ko. Ang ganda naman at ang cute, tili ni Jenny. Pwede ko ba siyang ma-meet? Ngumiti ako. Oo naman. Soon. Binalingan ko sila lahat. Pasensya na at hindi ko po sinasabi sa inyo. Hindi naman po ako nagpapanggap na dalaga na. Single man po ako rito at narito lang talaga ako para tugunan ang pangailangan niya. Bumuntong hininga si Mang Hector. Nakikita ko naman talaga na hardworking ka, iha. Ang akin lang, bakit ka aalis pa? Malaki naman ang sweldo mo. At saka, ayaw mo bang ligawan ka ni sir? Kaya ka aalis? Tanong ni Jenny sa akin. Malungkot ang kanyang mga mata. Napansin ko kasi na hindi ka komportable. Napayuko ako at dahil natahimik ako ay alam na nila ang sagot. Mukhang tutungo si sir dito. At ayan na nga. Si Aaron at sabay namin binalingan ang pinto ng restaurant. Mula sa pagkakunot ng noo ko, napalitan ng liwanag ang mukha ni Mr. Wang nang nakita niya ako. Kita ko ang pag-iwas ng tingin ng mga katrabaho ko at nagsibalikan sila sa kanilang pwesto. Napatikim ako. Magandang umaga, Mr. Wang. Ngumiti siya sa akin. Finally, Trisha. You're here. Humugot ako ng malalim na hininga at naramdaman ko ang kaba sa akin. Hindi naman ito mahirap sa ibang tao pero mahirap bitawan ang trabaho na ito dahil naging mabait naman ang mga tao sa akin. Wala pa akong trabaho. Pero hindi ko na yata ito kayang patagalin. Ayokong paasahin si sir. Ayokong umasa siya at mas lalong hindi ako magiging komportable kapag tinanggihan ko na siya at nasa trabaho pa rin ako. Pwede ba kitang makausap? Nauutal na tanong ko. Sure, sa opisina tayo. He smiled at me. Hindi ako umiti pabalik at sumunod na lamang sa kanya sa opisina. Kunot na ang noo ni Mr. Wang habang nakatingin sa resignation letter ko. Binasa niya ito gamit ang kanyang mata at nakita ko lang
ang pagsapo niya sa kanyang noo bago siya nag-angat ng tingin sa akin. Why Trisha? Kasi, does this mean busted na rin ako? May hinanakit niyang sabi. You won't leave if I didn't court you, right? Sir, yumuko ako. Pasensya na po talaga. Hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo sa akin at ayaw ko na rin po na maging awkward tayo. Matagal ko na po itong pinag-isipan. Pasensya na po at salamat po sa lahat-lahat. He blinked twice bago i-sign the resignation letter. Napapikit ako at nakaramdam ako ng pagkirot ng aking puso. He did not say anything. Hinayaan lang niya akong umalis. Nang nakalabas ako ay agad ako nilapitan ni Jenny na may lungkot sa mukha. Papansinin mo pa rin naman ako, right? Tanong niya sa akin. Kontak pa rin tayo ah. Baka hindi mo naman ako pansinin yan. Gusto ko ay makita ang anak mo, Trisha. Tumango ako. I said goodbye and thank you to them. They are really nice to me at wala na akong mahiling pa kundi ang kasiyahan nila. They become my friends here in Resto at ngayong aalis na ako ay mamimiss ko na sila. Habang pauwi na ako sa bahay ay hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Kailangan ko makahanap ng trabaho para sa kinabukasan ng anak ko. Nakatingin ako sa kawalan habang lumuluha. Mabuti na at gabi na ako nakauwi. Walang masyadong makakita ng ganitong klaseng iyak ko. Nang malapit ako sa bahay ay halos umurong ang luha sa aking mata nang nakita ko si Mateo na nakasandal sa kanyang kotse habang may dalang bulaklak sa kanyang kamay. Napasingap ako at hindi ko maihakbang ang paa. Na makita niya ako ay umayos siya ng upo at akmang lalapit siya sa akin pero natigil siya nang mapansin niyang lumuluha ako. Agad kong pinunasan ang luha ko at tumalikod na. Ayoko pang umuwi. Trisha, wait! Hindi ko siya nilingon at binilisan ko ang paglakad ko. Nang naramdaman ko ang kanyang mabilis na pagyapak ay tumakbo na ako papalayo. Trisha! Natigil ako sa pagtakbo at napatras na maharangan niya ako. Hinihingil siya at mas lalo akong napaluha na nakitang nakahudi lang siya. Why are you crying? Nag-aalala niyang tanong sa akin at akmang lalapit pero mas umatras pa ako. Leave me alone, Mateo. Singhal ko sa kanya. Umigting ang kanyang panga at naibaba niyang bulaklak niya. Nasa may daan na kami at walang tao dito. Tanging ang buwan at ilaw sa poste lang ang nagliliwanag sa paligid. Mateo is here at hindi ko alam kung bakit. Trisha, don't you dare call me that. Galit kong sabi sa kanya. Don't you dare. Trisha, umalis ka na sabi eh. I don't like you nor want you, I harshly said in front of him. Pinipilit mo ang sarili mo sa akin, where in fact, ang dami-dami mong babae. You think I will believe in you? Isang buwan pa lang kitang kilala. Nagdilim ang kanyang titig. You think you will get me? Ano? Bagong taste? Kasi may anak ako? Pasinghal na tanong ko sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema ko. Pinunasan ko ang luha sa aking mata. Wala akong panahon sa lalaki. Matagal ako mag-isa, Mateo. Kahit ang pamilya ko ay tinalikuran ako. Hindi siya nagsalita. Hindi kita kailangan, Mateo. Kaya kong buhayin ang sarili ko. At saka, hindi naman ako kamahal-mahal. Sino ba magmamahal sa akin? Eh may anak na akong tao. I love you, Trisha. Pagputol niya sa akin, namilog ang mata ko at biglang nanghina. Nang tuloy na siya nakalapit sa akin, ay hinaplos niya ang basang pisngi ko. I think I am falling in love with you, Trisha. Mahina niyang sabit at gamit lang ang kanyang mga hintuturo ay pinunasan niya ang luha sa mata ko. I am sorry, Trisha, for being a jerk back then. After you rejected me so many times, I finally understood. Humikbi lang ako at napayuko. And now, I want a serious relationship with you, Trisha. Mariin niyang sambit na nagpasingap sa akin. Kahit nanunubig pa rin ang mata ko, ay lumaki pa rin ang mata ko
Nang tiningnan ko siya, walang kangiti-ngiti ang kanyang mukha nang sinabi niya yun sa akin. Angelay, she's not my girlfriend. She's just a family friend. Hindi ako sumagot. Pilit niyang hinuhuli ang mga mata ko. I am all yours now. Bulong niyang muli. Hikbi lamang ang tanging sinagot ko sa kanya. Stop crying, Trisha. I'm sorry. Bulong niya at hinalikan niya ang noo ko bago niya ako niyakap. Sobrang saya ng anak ko kapag nakikita niya si Mateo. Simula sa gabi na iyon ay palagi na siyang bumibisita sa amin. Nahihiya pa rin ako hanggang ngayon dahil basang-basa ang damit niya sa gabing iyon dahil sa luha ko. Hello po, Elizabeth waved her hand. Are you here just to visit my mom? Yumuko si Mateo at saka hinaplos ang buhok ng anak ko. I am here to visit you too. Talaga, Tito Mateo? Tumango si Mateo at nang nag-angat siya ng tingin sa akin ay agad akong umiwas at dumiretso na sa kusina para maghanda ng almusal. Maaga si Nanay Flora na nagtungo sa kanyang karinderya kaya hindi niya naabutan si Mateo. Ganito lang ang ulam namin tuwing umaga. Sambit ko sabay lapag ng pinggan sarap niya. Hotdog at itlog lang. Iniwas ko ang aking tingin at saka pinaupo ko ng anak ko sa upuan. Sabay lapag din ng pinggan sa kanyang harapan. Marunong kumain mag-isa si Elizabeth pero sinusubuan ko pa rin siya. Sa Jollibee lang talaga ay ayaw niya magpasubo. It's alright. I usually have this in my breakfast time. Sabi niya at ngumiti ng makahulugan. Bumuntong hininga ako at napailing na lamang. Tito Mateo, we have the same eye shape. Sambit ni Elizabeth at itinuro niya pa ang sariling mata. We have the same eye color too. Napakurap-kurap ako at pinagmasdan ang reaksyon ni Mateo. He smiled at my daughter and nodded at her. Para akong natulala saglit. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko sa kanya. Nang nahuli niya ako nakatingin sa kanya ay kagad akong umiwas at saka naghila na rin ng upuan. Tumahimik na lang ako habang kumakain. So you resigned? Nasa sala kami ngayong dalawa. Hanggang ngayon ay nakaramdam pa rin ako ng pagkailang. Lalo na't sobrang bis na bis niya. Malinis din siyang tingnan at mas lalo lamang siyang gumapo. Tumango ako at napayuko. I think it's the best thing to do. He sniffed. I can offer you a job. Nagdududa ako bago siya nilingon. And what kind of job is that? Agad siyang tumawa at saka inangat ang kanyang mga kamay na tila sinusurrender ang sarili. Relax, he chuckled. Well, you can be my secretary. No thanks. Tanggi ko sabay iwas ng tingin sa kanya. Siguro sa susunod mo na ako maghanap ng trabaho. Gusto ko lang muna na makasama ang anak ko. Halos wala na kasi akong oras sa kanya. Kumirot ang puso ko. Simula kasi na nag 2 years old ang anak ko ay iniwan ko na siya kay Nanay Flora. Hindi kasi siya pwedeng sumama kapag magtatrabaho ako. That's good. Maybe I can come here often. Namilog ang mata ko at hindi makapaniwala na binalingan siya muli. Nakangiti lang siya sa akin. Bakit? He leaned closer which made me gulp. He looked into my eyes. Before he smiled genuinely at me. I went to spend some time with you, Trisha. Napasingap ako at akmang lalayo sa kanya, ngunit bigla niyang hinawakan ang mga kamay ko. Para akong kinuryente na nagtama ang balat naming dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ko at halos hindi na ako makahinga nang mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Will you let me court you? Napalunok ako. I want a serious relationship with you, Trisha. Mahinahon, ngunit seryoso niyang sabi. I am not kidding. Umiwas ako ng tingin. Gusto mo magka-girlfriend na may anak na? Does it matter? You know, I like kids. Unti-unti kong nararamdaman ang paggapang ng kanyang kamay sa bewang ko. Nang binalingan ko siya, ay seryoso ng kanyang mukha na mas lalo ko lang ikinalunok.
Sobrang mapupungay ang kanyang mata ngayon. You think hindi ko ito pinag-isipan? While I was away from you, I thought about it many times. At ano? His Adam's apple move. And this is my decision. To court the lady I like. Napasinghap ako. Will you allow me to court you? Ulit niyang tanong. Kahit naman tanggihan mo ko, ay lalapitan pa rin kita. Kinagat ko ang labi ko. Pag-iisipan ko. Namula ang pisngi ko nang humalakak siya. Lumayo na siya sa akin at saka sumandal sa upuan. Really? Your daughter said that I'm allowed to court you. He grinned. Umawang ang labi ko at agad nagpalingalinga. Nasaan ang anak ko? She's in your room, Trisha. She's so excited. Gusto niya raw magpunta kami sa beach. Ano? Halos sigaw ko na sambit. Akmang tatayo na sana ako upang puntahan ang anak ko, ngunit pinigilan ako ni Mateo. Ano ba? Can you sit down first? Umirap ako. Pag-iisipan ko pa nga, okay? Kakaredye ko lang sa boss ko at hindi magandang tingnan. Hindi pera ang habol ko sa'yo. Nagsulbong ang kanyang kilay. Who told you that? Alam ko namang hindi pera ang habol mo. Dahil ako naman ito na habol ng habol sa'yo. Umawang ang labi ko. I am free for a month. I have a month to make you fall in love with me. He winked. I am going to work for that. Maghihiwalay din naman tayo kung sasagutin man kita. How can you make sure? Inangatan ko siya ng kilay ko. Alam ko naman na hindi ka mahilig mag-settle sa isang babae. Come on, Mateo. Pwede ka namang maging honest sa akin. May anak na ako. Walang lalaki na katulad mo ang papatuloy sa isang babae na may anak na. Is that how you see yourself? Malamig niyang tanong at wala nang ngiti sa labi. Having a kid does not define you as a woman. Hindi mo ba alam? I want you. And I still want you even if you have a kid. Mahina akong napasinghap at bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Mahilig ako maglaro sa mga lalaki noon at ngayon ay natatakot na ako na baka ito na ang ganti ng mundo sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko siya tiningnan. Sige, 1 buwan. Kung hindi mo ako mapapaibig ng 1 buwan, ay umalis ka na sa buhay ko at huwag ka na magpakita ulit. Umawang ang labi niya pero kalaunan ay ngumisi siya. Napasinghap ako na muling inilapit niya ang mukha sa akin at muntik na niya akong halikan. Deal. And if I made you fall in love with me, then you are mine forever, right? Hindi ako sumagot at napalunok na lang. It's been a week since I let him court me. Akala ko ay hindi talaga seryoso pero sa halos araw-araw na siya sa bahay namin. At minsan ay chinichika na ako ng mga kapitbahay na nakajakpat daw ako ng mayaman at gwapo. Hindi natuloy ang beach na sinasabi ni Mateo noong nakaraan dahil hindi ako pumayag. Bukod sa bago pa lang kilala ni Elizabeth si Mateo ay ayoko rin. Aba, may lakad kayo na maliligaw mo ngayon? Galak na tanong sa akin ni Nanay Flora. Namula ako at hindi agad nakapagsalita dahil sa sobrang hiya. Naku, huwag ka nang mahiya, iha. Tinapik niya ang balikat ko. Maganda ka naman at talagang magugustuhan ka ng lalaking iyon. Huwag mo nang alalahanin ang mga tao rito dahil ganun talaga. May inggitera talaga sa paligid. Nanay Flora naman, natawa ako. Ngumiti siya sa akin at nagpatuloy sa paghiwa ng sibuyas. Ikaw naman, halos inabala mo na ang sarili mo sa pag-alaga at pagtrabaho mo. Bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon na sumaya. Nakikita ko naman na gusto ko talaga ng lalaking iyon kahit may anak ka na. Napapansin ko rin na magaan ang loob niya sa mga bata. Abay, nakita ko iyan noong nakaraan habang patungo rito ay namigay ng Jollibee meal sa mga batang nasa lansangan. Hindi ko yun alam. I just think he is a ruthless playboy
and I'm currently spray. Hindi ko lang talaga in-expect na maririnig ko iyon mula kay Nanay Flora. Don't judge the book by its cover nga, aniya sa akin. Kumukha siyang babaero, may ginunto ang puso pa rin ang lalaking iyon. Hindi naman lahat masama palagi. Naging palaisipan sa akin ang sinabi ni Nanay Flora. Oo nga naman, hindi naman lahat ng kasamaan ay nasa katawan ng lalaking iyon. Pero iyon na ba ang basihan upang magtiwala sa kanya? Hirap ito sa parte ko dahil hindi lang ako maapektuhan kung sakaling may mangyari man. Madadamay pa ang anak ko na mukhang na-attach na yata kay Mateo. Mommy, nandito na po si Daddy Mateo. Natigilan ako sa aking pagmuni-muni nang narinig ko na magsalita si Elizabeth. Natigilan at napasinga pa ako sa bagong itinawag niya kay Mateo. Daddy? Tumango siya at ngumiti sa akin. Sabi niya, tawagin ko raw siya Daddy, Mommy. Umawang ang labi ko dahil sinabi niya. Sinabi talaga yun ni Mateo? Aba, and Mommy, ngumuso siya. I like him for you. He can be my daddy. Napasa po ako sa aking noo. Hindi ko akalain na madaling bumigay itong anak ko. At talagang masayang masaya pa siya. Nahihibang na yata ang lalaking iyon. Paano kung hindi ko siya sagutin? Masasaktan ang anak ko dahil wala na siyang daddy. Pagbigyan mo na lang ang bata, iha. Ngumiti muli si Nanay Flora sa akin at tumayo sa kanyang kinuupuan. Nakatayo lang ako kanina habang ang kamay ko ay nasa lamesa. Kahit hindi niya sinabi, tingin ko sabik na sabik din ito na magkaroon ng daddy. At dapat masaya ka. Si Mateo pa mismo ang nag-offer na tawagin siya na daddy. Bihira lang iyon, Trisha. Bumuntong hininga ako at umalis na lamang sa kusina. Nang lumapit ako sa sala at nakita ko na sinalubong ni Elizabeth si Mateo na ngayon ay may dalang paper bags at saka bulaklak. Uminit ang pisngi ko at akmang tatalikod na sana nang tinawag niya ang pangalan ko. Trisha. Hello po, Daddy Mateo, sabi ni Elizabeth. Huminga ako ng malalim bago ko siya hinarap. Bagong ligo siya. Simple lang ang suot niya at naamoy ko ang kanyang pabango na halatang mamahalin. Nakaka-adik. Masyado siyang malinis sa kanyang katawan. Nandito ko na pala. Napalunok ako. Tumango siya sa akin at saka lumapit. Umawang ang labi ko nang inilahad niya sa akin ang bulaklak. For you, sabi niya sa akin. I hope you will like it. 500 roses for you, Trisha. Nanginginig na tinanggap ko ang bulaklak at saka hindi na makatingin sa kanya. Salamat, Mateo. You're welcome. Inamoy ko ang bigay niyang roses sa akin nang pumasok ako sa aking kwarto. Narinig ko ang tawa ni Elizabeth sa labas at talagang nasisiyan siya na narito si Mateo. Nagpapasalamat ako sa presensya niya dahil narinig ko ulit ang malakas na tawa ng anak ko.